Max Part, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang 5 kahinaan ng mga lalaki na dapat mong malaman. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang kahinaan ng mga lalaki na dapat mong malaman is, mas grabe sila magmahal kapag totoo. Yan ang unang kahinaan ka-inspired na mga kalakihan. Kapag yan ay talaga namang napaibig mo at inibig ka ng totoo, mas grabe yan magmahal kaysa sa'yo. Ka-inspired, kahinaan ba yun? Kahinaan yun. Pagdating sa lalaki. Diba? Kasi lalaki yan eh. Kailangan talaga lalaki, marunong magpigil, marunong sabihin nating magpakatatag, magpakalakas. Kasi pag ang lalaki ay may kahinaan, hindi makakatulong din yan. Hindi rin maganda yan. Lalo na yung sobrang pagmamahal. Diba? Sabihin ng iba, ka-inspired. Hindi totoo yan. Mas grabe kaming magmahal, kaming mga babae, kaysa inyong mga lalaki. Alam nyo, mga ka-inspired, kung bubuksan yung inyong mga mata at aalamin mo ang totoo at mag-o-observe ka kahit magtanong ka pa o mag-search ka pa, at talaga namang malalaman mo ang katotohanan ng mga kalakihan, ay mas grabing magmahal o umibig kaysa inyong mga lalaki. Ang mga kalakihan kapag umibig ng totoo, ay handang ibawis kahit kanilang sariling buhay, at handang isakripisyo at itiis kahit ano pa mang bagay, alang-alang sa babae. Alam nyo, siguro naman minsan sa inyong buhay ay naranasan nyo na ikaw ay makaramdam ng pag-ibig o tunay na pag-ibig sa isang lalaki. Hindi ba't malalaman mo ang totoo na oo nga, na grabe kung magmahal siya noon, yung ex mo o yung partner mo ngayon? Hindi ba't pinaparamdam niya sa iyo ang lahat at handa niyang ibigay ang lahat? Hindi ba't naramdaman mo sa isang lalaki minsan sa buhay mo na inibig ka ng sobra at talaga namang handang itiisin ang lahat para sa iyo? Kahit mahirapan siya, talaga namang mawalan siya para sa iyo. Ka-inspired, ganyan yan. Isa sa mga kahinaan, mga kalakihan. Pero sana, kahit alam nyo na ito, ay huwag nyo ring abusuhin. Alam ko sa inyo dyan na talaga namang nakakaranas ng ganito. Na talaga namang mahal na mahal kayo ng lalaki. Sana pahalagahan nyo ito. At huwag nyo siyang sasaktan at lolokohin. At i-treasure nyo ang kanyang pag-ibig. Sapagkat ka-inspired sa panahon ngayon, ay mahirap lang humanap ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Sa panahon ngayon, mahirap lang humanap ng lalaking talagang mas iibigin ka kaysa sa pag-ibig mo sa kanya, na mas mamahalin ka kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi ba't mas masarap yon? At sabi nga sa isang kasabihan, na talaga naman kung gusto mo ng pangmatagalang relasyon, ay dapat mas mahal ka ng lalaki. Ka-inspired, since sa mga talagang totoo, kahinaan na mga kalakihan na dapat mong malaman. Ang mga kalakihan ay mas grabing magmahal kapag totoo. At talaga namang ka-inspired, hindi mo yung maitatanggi, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Pangalawang kahinaan ng mga lalaki, mga ka-inspired, na dapat mong malaman is ang kabaitan ng babae sa kanya, yung pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, totoo yan. Baka sabihin na ba ka-inspired, hindi totoo yan. Sobrang bait ko sa boyfriend ko, sobrang bait ko sa mister ko. Alam niyo, hindi niyo lang napapansin o hindi niyo lang siguro napakita. Pero minsan, sa may mga pagkakataon na talagang lumalambot din yan dahil sa sobrang kabaitan mo. Diba? Yung dating matigas, yung dating sabihin nating palaaway o palamura, o sabihin natin kay Husband, pangit ang ugali, dahil sa kabaitan mo, hindi ba't natutong magmahal sa'yo, natutong magtino, natutong magbigay, natutong magpakumbaba, natutong talaga maglambing, at magtiis, at mag-effort para sa'yo? Kay Inspired, ganyan yan. Kaya maging mabait ka. Kabaliktaran kapag hindi ka mabait sa lalaki, talaga mang, imbis na kahinaan, ang madudulot sa kanya ay kalakasan. Oo, makikipagsabayan sa'yo yan, lalaki yan eh. Hindi ka mananalo dyan. Diba? Kaya maging mabuti. Wala naman tatalo sa pagiging mabuti. Maging mabuti, pero dapat may hangganan. Diba? Kapag inaabuso ka na, kapag sobra na ang pang-aapi sa'yo, sobra na ang panloloko sa'yo, sobra na ang katoksikan sa'yo, lumayo ka. O turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng paglayo mo. Huwag kang gaganti. At mag-no contact rule. At talaga namang ka-inspired, mag-self-improve. Hindi yung ganyan na gaganti o kung ano man. Ka-inspired. Kasi yun sa mga totoo, ang sa mga kahinaan ng mga kalakihan ay ang kabaitan ng babae sa kanya. Kaya nga minsan, di ba napapansin mo, yung babae hindi naman ganun kaganda, yung babae hindi naman ganun ka-sexy, yung iba may edad pa, yung iba single mom pa. Oo, walang masama doon. Pero kahit pa paano, bawas yun sa attraction ng mga kalakihan sa iba.
sa iba. Pero ngayon, ka-inspire, tingnan mo, kapag ka ikaw ay talaga namang sobrang bait mo, kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit ano pa ang itsura mo, kahit may edad ka pa, kahit may anak ka pa, kahit pa sabihin natin medyo malala ang naging past mo o nakaraan mo, ay meron pa rin tatanggap sa iyo, at meron pa rin magmamahal sa iyo, at meron pa rin iibig sa iyo dahil sa kabutihan mo. Maging mabuti kang tao, ka-inspired, maging mabait na babae, at hindi ako sa inyong lahat, hindi ka mawawala ng manliligaw, hindi ka mawawala ng iibig sa iyo. Merong manliligaw sa iyo, meron kang magiging karelasyon. Maging mabait ka lang sa lahat ng pagkakataon. Pero dapat huwag ka magpapaabuso. Isa sa mga sikreto, bagay na talagang isa sa mga kahinaan ng mga kalakihan, ang kabaitan ng babae sa kanya, ka-inspire. Pangatlong kahinaan, ka-inspire ng mga kalakihan na dapat mong malaman is, mas matindi sila kung magselos. Yung pangatlo, ka-inspire, na totoo. Alam nyo, baka sabihin ng iba, ka-inspired, mas grabe ako magselos sa boyfriend ko. Mas grabe ako magselos sa asawa ko, sa mister ko. Mas grabe kami magselos na mga babae kaysa sa inyo. Siyempre, akala nyo lang yun. Pero tingnan mo, kapag naman ang boyfriend mo o mister mo naman ang nagselos, di ba't nagkakagulo pa nga? Hindi ba't grabe kung mag-away? Hindi ba't kung meron pang nasasaktan pang iba? Kung minsan ikaw pang nasasaktan niya. Talaga namang ka-inspire. Ang mga kalakihan, kung minsan lang magselos yan o tinatago lang nila, pero sa totoo lang, ka-inspired, sobra yan magselos. Nako, nakakatakot yan. Baka mamaya kung anong magawa niyan sa'yo o kung anong magawa niyan sa iba. Pero sana, kaya iwas-awasan yung sobrang pagpapaselos. Yung dapat, huwag nyo rin sasadyain masyado. At dapat kung magpapaselos kayo, tama lang, sakto lang. Huwag naman yung kakupala na yung pagiging pagpapaselos mo sa kanya. Na tipong, parang hindi mo na siya nare-respeto ng sobra. 'Di ba? Ganyan, wag ganun yung sobra-sobra. Lahat ng sobra sa mundo ay hindi maganda. 'Di ba? Ganyan 'yan. Wag mo siyang galitin masyado. Sa mga sikreto, ka-inspire. Sa mga kahinaan ng mga kalakihan, mas grabe kami magselos. Talaga naman kung minsan dahil sa selos, 'di ba? Na pati yung lalaki kung minsan ay nabubuang eh. Pati dahil sa selos, nasisira ang trabaho, nasisira ang pamilya, nasisira ang kung anumang pangarap, nasisira ang mga naipundar, nakukulong pa, na hospital pa, talagang nababawian pa ng buhay dahil sa selos. Mag-ingat kayo, mga inspired, hanggat maaari maging tapat ka sa partner mo at gawin mo lahat upang maging totoo sa kanya at umiwas kayo sa tukso sapagkat ka-inspired. Ang sa mga katotohanan at kahinaan ng mga kalaki na selos, mas matindi yan magselos. Baka yung iba dyan sa inyo naranasan na yan. Dapat mong tandaan ang nakaraan mo kung nakaranas ka ng selos ng isang lalaki na ikaw ay talagang lubos na nahirapan. Iwasan nyo ang selos hanggat maaari. Sa mga kahinaan kayo ng mga kalakihan na dapat mong malaman, mas matindi magselos ang lalaki kaysa sa babae. Pang-apat na kahinaan ng mga kalakihan kayo na dapat mong malaman is, mahina sila kapag inaakit, kaya akitin mo siya. Yung pang-apat kayo inspired. Alam nyo, sa mga kahinaan naming mga kalakihan ay ang pang-aakit ng babae. Diba? Kung hanggat maaari sana, kung may mga akit man sa kanya, dapat ikaw na yun na girlfriend niya. Dapat ikaw na yun na misis niya o asawa niya. Kung gugustuhin mo ba na ibang babae pang mang-akit sa kanya? Huwag ka masyadong kampante na sabihin mo, ang boyfriend ko o mister ko ay masyadong matino. Mabait yan, tapat yan, mahal ako niyan. At ni minsan, hindi pa yung nagkasala sa akin. Diba? Huwag ka pa rin masyadong kampante. Diba? Kasi maraming, maraming tukso. Maraming malalanding babae. Sabi nga, diba, sa isang kasabihan, daig ng malanding babae ang maganda. O, tingnan mo yan. Hindi man ganun kaganda yung babae kung malandi naman at magaling mang-akit. Kahit gaano ka pa kaganda, talo ka pa rin daw. Diba? Isipin mo yan. Lalo sa kapag hindi mo lagi nakakasama ang partner mo, kapag LDR kayo, hindi sa tinatakot ko kayo. Ang ibig ko sabihin, dapat marunong kang mang-akit sa partner mo. Dapat marunong kang akitin siya. Diba? Dapat marunong kang magpaganda, magpa-sexy, magpa-charming sa kanya. Diba? Dapat marunong ka at kung mag-asawa kayo, huwag ka rin magkukulang sa paglalabing-labing nyo at lagi kang magpabango at gumawa ka ng paraan upang tumaas ang value mo, mag-self-improve, mag-exercise, mag-workout, mag-gym, magpaganda, mag-skincare, magpaganda ka at talagang ka-inspire, gawin mong attractive ang sarili mo sapagkat talagang masama ang takbo ng mundo at napakaraming tukso. Maraming babaeng makasalanan sa panahon lalo natin ngayon. Humanap ka ng paraan upang ang mister mo o boyfriend may laging maakit sa'yo. Gawin mo laging kaakit-akit ang sarili mo.
Huwag kang mahiyang akitin ang partner mo upang hindi siya maakit ng iba sa mga sikreto at sa mga katotohanan na kahinaan na mga kalakihan ang pang-aakit ng babae. At dapat ka-inspired lagi kang gumawa ng paraan na ang partner mo laging maakit sa iyo upang hindi siya makuha ng iba at laging kayo lang ka-inspired. Palimang kahinaan ka-inspired ng mga kalakihan na dapat mong malaman is ang masarap na luto ng babae para sa kanya. Palima ka-inspired. Ang masarap na luto mo. Alam nyo mga ka-inspired, ang mga kalakihan, sabi nga nila, kung gusto mong makuha ang puso niyan, kailangan busugin mo muna yan. Diba? Kailangan nabubusog mo yan. Kailangan na masarap yung luto mo. Kailangan napapakain mo yun ng masarap. Hindi yung kung ano-ano lang ang pinapakain mo na medyo malat-alat pa. Ka-inspired. Talaga naman, busugin mo ang mister mo lagi. Busugin mo lagi ang boyfriend mo sa mga pagkain luto mo. Ka-inspired, may problema. Anong problema? Hindi po ako marunong magluto. Anong solusyon? Hindi matuto ka magluto, magpaturo ka, mag-search. Kung nandiyan yung kung nandiyan yung mama, buhay pa yung mama mo. Kung sino mang kaibigan mo na magaling magpaturo ka. Madali lang magluto. Kala mo talaga marunong magluto, no? Sabi nila madali lang daw magluto, di ba? Huwag lang din puro lamon ng lamon. At kung babae ka, dapat talaga marunong ka magluto. At lalo na kapag may asawa ka na. Yung iba sa inyo, porket may mga deliver ba yon? Tamad na magluto, puro deliver. Minsan labas na labas, punta sa mga fast food. Akala nyo ba healthy yan? Matuto ka magluto, lalo na yung mga gulay. Yan, aralin mo magluto ng mga gulay. Mga healthy na pagkain. Lalo na kung may anak na kayo. Huwag nyo busugin yung mga anak nyo sa mga unhealthy foods. Diba? Kaya rin na mahihirapan dyan kapag yan. Huwag naman sana, diba? Matuto kang magluto ng mga healthy na pagkain. At lagi mong busugin ang pamilya mo, o ang partner mo, ang mister mo, ang boyfriend mo, sapagkat ka-inspire sa mga kahinaan ng mga kalakihan. Sa totoo lang, kahit ako, ay masarap na pagkain. Lalong-lalo na kung ang nagluto at naghain ito ay ang babaeng mahal namin. Talaga namang ka-inspire, gusto mo ba na ibang babae pa ang magluto para sa kanya? Hindi ba't dapat ikaw lang? Sa mga kahinaan ka-inspire ng mga kalakihan, ang masarap na luto ng babaeng mahal niya para sa kanya. At sa mga katotohanan hindi maiaalis, kailanman ka-inspire. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pang-share na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, pag-click nyo po subscribe, mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify po kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo, magpa-coaching, magpa-advice, at makausap ako patungkol sa inyong problema sa inyong relasyon, message lang po ako sa aking Facebook. Pakihanap po ako sa FB. Ayun po yung Facebook ko, yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita niyo yan, i-chat nyo ako, i-message nyo ako. At ako po mismo ang siyang makakita at magbabasa nun. Ako po mismo ang siyang makakausap nyo. Maraming salamat, mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.